Yakim, sabi nga sa kanta, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay madalas naiiwan? Nagpa-practice na po si Susan ng kanta dahil mamaya kakanta po kami ng Wala sa Tono. Panoorin niyo po. Ang masaklap pa, Susan, hindi ka na nga nakatanggap ng pagmamahal, abay, nanakawan ka pa. Pati sa magmamahal, may scammer na rin. Oo, yan. Ang mahal namang magmahal. Kaya be alert mga kapuso, ha? Sabay gamitin ng utak at puso. Narito ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Ngayong araw ng mga puso, hindi lang mga manliligaw ang manunuyo, kundi pati mga scammer. Ime-message, paiibigin, peperahan at saka lolokohin. Ganyan daw ang kadalasang galawan ng mga scammer na naglipa na online. Siyam na taon nang nagtatrabaho sa Kuwait si Sandra. Hindi niya tunay na pangalan. Dahil single mom at malayo sa pamilya, aminado si Sandra na naghahanap siya ng katuwang sa buhay. Nag-start po kasi siya last year ng April. May nag-follow po sa akin sa Instagram ko po. Tapos nag-send din po siya ng message na, "Hi, nagtatanungan po kami kung single ka ba, ganyan, kung saan ka nakatira." Yung pangalan niya is Kelvin Noah. Construction engineering daw po siya sa Paris. Yung family niya nga daw po is Malaysian. So, hiwalay din siya kagaya ko na OFW. Marami raw silang pagkakapareho. Sweet, nice person, ganyan. Tapos, always lagi niya binabanggit sa akin yung regarding sa family niya, na para kagaya ko, siya yung breadwinner. Guwapo talaga. Tapos, may katawan, kasi mahilig siya mag-gym. Meron siyang 10,000 followers. So, akala ko, okay lang. So, yun talagang every hour, tinatanong niya, anong ginagawa mo? Ako, ito yung ginagawa ko. Nag-a-update siya, tapos nagsisend siya ng selfie. Si Sandra na fall ng tuluyan kay Kelvin. Binilhan pa umano siya ni Kelvin ng mamahaling regalo. Pero ang siste, kailangang magbayad si Sandra ng shipping fee mula Paris papuntang Kuwait. Para daw ma-i-arrange yung delivery, kailangan ko daw pong magbayad ng shipping fee na 50 Kuwaiti dinar. So which is equivalent to 9,000 pesos in the Philippines po. Nag-send po siya sa akin ng account number na which is Philippine Bank. So nakiusap po ako dun sa friend ko na kung pwedeng siya na lang po yung mag-transfer ng amount. Ang inaakalang taus-pusong pagbibigay ng regalo, umpisa pa lang ng panggogoyo. Then mga after 30 minutes lang, nag-reply na siya. Tapos ang message niya sa akin is, "Mrs. ganito, yung package nyo is may lamang sum of money na which is against the law daw po because of money laundering. At kailangan ko daw pong magbayad ng around 280 Kuwaiti dinar para daw po makuha ko yung certificate na yon. 50,000 po sa peso. So sabi ko, wala akong ganun kalaking pera. Si Kelvin naman, nagchat-chat din sa akin, tapos sinasabi niya na parang na kapag hindi po binayaran yung penalty, is ikukulong din daw po siya. Then after that, humingi na po ako ng tulong doon sa friend ko. Pumunta po kami sa custom, nagtanong po siya kung meron pong package na naka-under po sa pangalan ko na naka-hold. Wala naman daw pong ganong package. Tapos itong si Kelvin, nagme-message din po siya sa akin na yung pinaparamdam niya po sa akin na kasalanan ko. Yung sabi niyang ina-arresto na po siya, hindi na po siya nag-reply. Dahil sa tila guilt trip sa kanya nang nagpakilalang si Kelvin, malinaw kay Sandra na siya ay na-scam. Ay, syempre, emotional trauma. Nag-deactivate ako ng mga social media ko. So ngayon parang naaano na akong makipag-usap sa mga hindi ko kilalang tao, sa mga strangers. Hindi lang isa ang galawan ng mga manloloko. Dapat alam mo na sa pag-aaral ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, 8 ang mukha ng scammers online. Ito ang 8 profiles of a love scammer. Umpisa natin si sad boy, sad girl. Ito yung mga kababayan natin na naghahanap ng kachat dahil nalulungkot. Dadramahan ka na pakiramdam mo pasan niya ang mundo. Pararamdamin niya sa iyo na hanggang sa maawa ka sa kanya, no? Sunod naman ang seducer o yung ginagamit ang looks para makapang-akit at makapanloko.
The investor ang tawag sa scammer na kunwari may successful na negosyo at humihikayat na mag-invest at magpayaman. Pag nakapaglaga ka na ng pera, abay, iba-block ka na niya. And normally, target nito ay mga middle-aged women naman, the serviceman. Ito yung makikita mo na mga tao, mga military personnel in uniform. Ang kwento niya, kailangan ko umuwi or kailangan ko magbakasyon, kaso naipit yung sweldo ko, the escort, panandali ang aliw. Modus naman ito, sexy pictures, beautiful women. Ang common sa kanila, money down first. Blackmailer naman kapag nangikil ng pera para hindi ilabas ang mga malalaswang larawan na hawak nila. Marami rin ang the predator o may edad na lalaking ang hanap ay minor de edad. Idinadaan umano nito sa regalo para mapalapit ang loob. At ang huli, slow burn scammer na matyagang manuyo at tila malinis ang intensyon pero sa dulo, pera lang din ang habol. Depende sa type of exposure o yung scam na yun, tina-target nila ang kanilang victims. Hindi siya one size fits all. Aminado ang CICC. Mas humirap na masawata ang mga scammers dahil sa paglaganap ng artificial intelligence o AI. With the introduction of artificial intelligence, kaya nilang magtanong at magprograma, nakakapag-create ng script and response yung AI technology. In fact, the choice of words na ginagamit sa mga scams are all generated by AI. Mapaanong uri ng scammer ang makasalamuha? Tandaan na sa wais na pag-iisip at pagdedesisyon na kasalalay ang kaligtasan. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.